At kunin na po natin yung ating mga Biblia, pati na po yung ating mga notebook, sapagkat hindi naman natin nasasaulo yan eh. At napakagandang nililista natin upang muling balikan sa mga darating na panahon at maging gabay natin sa pamumuhay at hindi lang yun sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Yes. Glory to God. May mga ilang kapatid, sila po ay nagme-message sa akin na dalawin ko naman daw kayo. Ano po, sapagkat ako ay matagal na hindi nakakarating dito. At ganoon din po sa iba't ibang lugar, ako ay mini-message nila na dalawin ko sila. Sabi ko ay hindi naman ako bumabata na. Aminin natin yun. At yung kalakasan ko ay mabuti na lang nandito pa. May tao pa ho ba rito? Ang nananatili na lang sa akin yung gandang lalaki. Yun. So, ako po'y maraming beses na nagme-message sila sa akin. Nabibigo ko talaga sila. Aminin ko po. But nag-decide ako na pumunta na rin, no? Kahit hindi ako magturo si Pastor Roan kasi siya naman talaga yung nakalagay dito. At yun ang sinasabi ko sa kanya, in case na ako'y dumalaw based on the request ng mga kapatiran, kasi ikaw na ang magturo. But lately, ay nag-message sa akin na kailangan niyang magpa-dentist, no? Dahil mababawasan yung ganda niya kung hindi maayos yung kanyang ngipin. Pero ang sabi ko sa kanya, despite na ako'y pupunta ka na rin, sabi ko nga sa kanya. So, eto na naman ngayon ay nag-message na naman siya sa akin siguro dahil sa panahon na pabago-bago. And secondly, nanay rin na pagdating ng bahay, namamalengke, nag-grocery, nagpa-plancha, nagkukula. May tao pa ho ba rito? Naunawaan po ba natin? Yan, ulitin ko uli. Nanay din naman, si Pastor Roan na kasabay ng pag-aasikaso sa inyo ay namamalingki, nag-grocery, naglalaman, nagpupula, nagpa-plancha, nag-aasikaso ng mga anak at apo, at baka ng mga magiging manugang. Wala pa yata kinani. So, sabi ko, nag-message siya na pausya. Sabi ko, sige, punta ako, pero sabi ko nga sa kanya, pumunta ka na rin. May tao pa ho ba rito? Sa akin pong pagpunta, sa aming pagpunta ay maging hindi lamang dito, maging sa maraming nagme-message sa akin sa iba't ibang probinsya, maging sa iba't ibang bansa, at maging sa kapulisan. Ako, maging ang kapulisan ay patuloy na nagre-request na pumunta sa kanila. In fact, ay hinahanapan pa nga nila ako ng marami pang tagapagturo. Amen po ba? Marami pang tagapagturo kasi napakarami raw tuturuan. Hindi lamang po sa Manila iyan, all over the Philippine Islands, maging dito, pati sa mga jail, no? In fact, kausap ko yung ating mga kapulisan dito sa Limba, pati ang jail, no? At hinahanap uli yung mga tagapagturo. May tao pa ho ba rito? So, mga minamahal, ang masasabi ko po sa inyo ay kami pong mga tagapagturo ay huwag niyong problemahin. Kasi kami po ay isinugo ng Diyos. Amen po ba? Hindi niyo po kami problema. At ano man ang pangangailangan ng ating church, hindi niyo po problema yan. Problema ng Diyos yan. Pati ang problema mo, hindi mo problema yan. Problema ng Diyos yan. Pati ang pamilya mo, hindi mo problema yan. Problema ng Diyos yan. Ang magagawa lang natin ay sumunod at magtiwala sa Diyos. Lahat po yan ay isusupply ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? Ako po ay nag-full-time 1988 at hindi umasa kanino man. Ako po ay nakapagpatapos ng engineer, nakapagpatapos po ako ng lawyer, at nakapagpatapos po ako ng chef. So, hindi ko po inasa kanino man yun sapagkat anumang problema natin, hindi natin problema yan. Problema ng Diyos yan. Amen po ba? Paliwanag po ba yun, mga minamahal? Amen. Kaya maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, sa pagpunta ko sa inyong mga lugar based on your request,
At minsan kahit hindi naman request ay kailangan ko rin pumunta. In fact, yung Mindanao ay nagme-message din sa akin. So, paulit-ulit din sabing, we miss you. So, hindi ko alam kung kailan ako makakarating, makakabalik ng Mindanao. May tao pa ho ba rito? So, sa pagdating po namin dyan, o pagdating ko po dyan, hindi nyo kami kailangan problemahin. May tao pa ho ba rito? Kapag pinadala kami ng Diyos, He will provide. Amen po ba? God provides. Amen po ba? Amen. At the same time, baka panay ang message sa akin ng mga kapatiran ay baka sabi ko nga kay Sister Joanne, alam mo ba, dati dito ako nakatira sa church, ako lang mag-isa. Walang multo rito, ako. So darating ang time, puntahan ko ulit itong church na ito at mag-stay ako rito. Ayusin ko lahat ng mga dapat ayusin dyan, mag-evangelize ako dyan, magpalap ako, magbahay-bahay ako dyan. Ang tanong ko kay Joanne, sasama ka ba sa akin? O raw! O raw eh. Kaya pag nakita ninyo nga, stayed here, no? At nagkasikaso ako dito at pinalayas ko yung mga daga. Ano po? At nag-fix ako rito at nakita nyo nag-follow up ako, nag-house to house ako dyan eh. Huwag niyo po akong problemahin. Amen po ba? Matanda na po ako para problemahin. Tao ba rito? At maging sa iba't ibang lugar, amen po ba? Baka isang araw, bigla na lang ako dumating sa Tandok, di ba? Di ba? Eh, dati naman ako nagpupunta ng Tandok. Baka bigla na lang ako dumating doon at tinipon ko silang lahat, di ba? At saka, ano pa ba yung mga pinupuntahan ko dati? Yung binodobling salita. Ano ba yung mga pinupuntahan pa ba natin na Sister Christy? Sa iba't ibang lugar na nagbigay pa ako ng Ray-Ban? Ay, pangit. Sa pangit po. Oo, di ba? Ay, puntahan ko uli siguro yan, di ba? Ikutin ko uli lahat yan. Naalala mo, nagbigay pa ako ng Ray-Ban? Anong lugar yun? Pangit po. Pangit? Oo, di ba? Gaganda yun pag pinuntahan ko yun. At saka, ang dami pa natin pinupuntahan natin. Caballero, di ba? Ano pa bang yung mga pinuntahan natin? Makatuwid, mga saan pang mga lugar-lugar yan. Sa Subol, sa yung kila Sister Cherry, nang lugar ninyo? Ha? Partida 2. Oh. At saka, meron pa tayong mga pinupuntahan. Pronda ba yun? At saka yung mga iba pang pinuntahan, baka isang araw, bigla akong lumitaw dyan. Anong ginagawa mo rito? At isa sasabihin, amen po ba? Pero hindi po ako nagbibiro, I'm not joking. Ano po, at sa kabilang banda naman, yun namang taong mananalangin para sa amin, di ba? At hihipuin ng Lord na magaloob sa amin na hindi masama ang loob. May prinsipyo naman ng Diyos, di ba? Isang basong malamig lang ang ibigay mo dyan bubuhos ang biyaya sa'yo. May tao pa ho ba rito? Wala akong nakita ha, na sumuporta sa gawain ng Lord. Wala akong nakita sumuporta sa mga lingkod ng Diyos ang naghirap. In fact, payaman sila ng payaman At paganda ng paganda at pagwapo ng pagwapo. Pahaba ng pahaba ang buhay. Amen? At narinig nga natin yung mga napipigil ng dumalo, tinatapik ni Lord Kaya sisikapin natin dumalo tayo palagi para hindi tayo tinatapik ni Lord, no? Mahirap pag manapik si Lord. Lalo na kung mahirap na manulak si Lord. Nakanawaan po ba natin? So sa lahat ng mga nakikinig at nanonood all over the Philippine Islands and all over the nations of the world, maging sa kapulisan, at patuloy na nagpupunta sa kanila at hinahanapan nga nila ako ng iba pang mga tagapagturo o tawagin na yung life coach. Sabi ko nga sa kanila, alam ninyo, wala namang mga sahod dyan pati nga yung mga umaawi, tumutugtog natin, wala namang mga sahod dyan Kung kayo rin ay hinihipo ng Diyos na meron din namang para sa kanila, huwag nyo rin naman paggamutan kasi ibabalik naman ng Panginoon yun. Amen? At encouragement sa kanila yon. So, kailangan natin ng maraming workers, so encourage natin sila. Paano tayo magkakaroon ng maraming workers kung hindi natin sila i-encourage, di ba? At ang sabi ng Biblia, ang mga taong matulungin ay
pinapayaman ng Diyos. Ang mga taong bukang palad ay lalo umuunlad. Amen po ba? At huwag niyong titingnan yung mga offering natin. Kasi pag titingin ka sa offering, babagsak ka. Eh kung tinignan ni Jesus yung 5 tinapay, 2 isda, ay wala. Hindi niya mapapakain ang 5,000 katao. Pera bata at pera babae pa yon. Puro lalaki lang yon. Eh 5,000 yun eh. Excluding the women and the children. Pero ang ginawa ni Christ, yung 5 tinapay, 2 isda, pinagpasalamat niya sa Diyos. Hindi siya nagtabog-tabog. Ang liit naman ito. 5 tinapay lang at 2 isda lang. Hindi. Tinaas niya. Ipinagpasalamat niya sa Diyos. So, ganun din po ang gawin natin. Lagi mo tayong magpasalamat sa Diyos. At nakikita mo sa bahay ninyo, ang daming kulang, magpasalamat sa Diyos. Kulang ng tuition fee, kulang ng pagbayad sa ganito, kulang ng pambili ng ganito. Diba? O maging sa church, wala tayong magagawa kundi laging magpasalamat sa Diyos. May tao pa ho ba rito? At ang mga nagpapasalamat sa Diyos ay pinapagpala. Amen? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So sa oras na ito ay maganda yung ating pag-aaralan. Ano po yung patungkol sa conversion, pagkaligtas ni Zaccheo. Yan. Sa ngayon ay trending ang kamatayan ni Charlie Kirk. Tama ba yung pronunciation ko? Hindi ko siya kilala, in fact. Hindi ako nakakapanood ng video niya at wala akong alam patungkol sa kanya. Pero ngayong namatay siya, nakilala ko siya, patay na siya. At hanggang ngayon, habang pinapangaral ko, trending ang kanyang kamatayan, viral ang kanyang kamatayan. Ang bayang Amerika ay in mourning, and even England is in mourning. Ano po? At maraming tao sa buong mundo is in mourning. Nagdurusa ngayon sa kamatayan ni Charlie Kirk, no? Pero marami ring natutuwa sa kanya na siya'y patay na. Ano po? At kasi marami talagang galit sa kanya. Kita ko pa ho ba rito? So, liwanagin lahat natin ang mga bagay nito. Kaya, ayun ang sinasabi ko sa inyo, kaysa kung ano-anong mga pinapanood ninyo, kaysa baka mapunta pa kayo sa online gaming, baka mga tulpo-tulpo yung mga pinapanood nyo, kung ano-ano, bakit hindi nyo panuorin yung KOJF Church natin? And at the same time, yung mga makabuluhan talaga ng mga video ang panuorin natin. Yan ang pagbubusan natin ng pansin. Yung mga pinupost, yung mga video and sayings ng KOJF Church, at pati yung talagang alam nating mga makabuluhan, talagang makabuluhan, para hindi nasasayang yung mga oras natin. Amin po ba? Lalo na ang social media ay napakalakas para hikayatin tayo na panuorin ang mga bagay-bagay pero nalalayo lang tayo sa Diyos o maaaring hindi naman tayo mag-grow spiritually or maaaring matuto lang tayo ng mga false doctrine. Naunawaan po ba natin? So, medyo mahaba-haba ito, pero pag-aralan natin yung buhay ni Zaccheo, yung kanyang kaligtasan or conversion. May tama po ba dito? Yan. At makikita natin yan sa Lucas 19:1 at 10, no? Lucas 19:1 at 10. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. No, napakayaman niya. Itao pa mo ba rito? Taas ang kamay ng mga mayayaman dito? Yeah, praise the Lord. O kayong nabubuhay sa kahirapan. Ang mga Kristiyano, mayayaman yan at tubod ng yaman, sobrang yaman. No, ano po? Huwag natin sinasabing, hindi makadalo, walang pamasahe. Ay, nako. Hindi makapag-celebrate ng birthday, walang pera. Ay, nako. Hindi maganda yan, mga minamahal, sa totoo lang. Oh. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. Yun ang maganda sa kanya. Gusto niyang makilala si Jesus, gusto niyang makita si Jesus. So hangarin natin, hangarin mo, hangarin ang lahat na makita at makilala natin si Jesus. At sikapin natin ipakita at ipakilala talaga si Jesus. Maging instrumento tayo.
para makilala si Jesus, makita si Jesus ng mga tao. Ano po? Ang ang liit niya. Ang liit niya. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Yung sycamore fig tree na yan, nung ako'y nasa Israel, nakita ko rin yan. Nakakita rin ako ng ganyan. And I'm praying, makabalik ng Israel as soon as possible. Mura lang naman. Siguro mga 200,000 kailangan ko. Isang tao yun para makabalik ng Israel. So God will provide. So purihin ang pangalan ng Panginoon. At when Jesus was coming that way, no, he reached the spot. He looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay up to your house today. Ang ganda, ang sarap noon, makinig tayong lahat. Ang pinakamasarap sa buhay ng isang tao, yung tumira si Jesus sa puso mo. Amen. Yung si Jesus ang maging Panginoon ng buhay mo. Si Jesus ang maging Panginoon ng ating tahanan, ng ating lugar, ng ating bansa. Naunawaan po ba natin? Kaya ako'y natutuwa sa mga pulis, ano po, na bago sila magtrabaho, nagmo-morning devotion sila. Everyday yun. Everyday. At hindi lang for compliance ng picture at video, talagang gusto talaga nilang magkaroon ng Bible study sa mga opisina nila. Kaya nakaka-bless yung mga kapulisang iyon. Revival in the police. May tao pa ho ba rito? Personnels and the NUP. So yun eh. So, nag-stay si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, no? So he came down at once and welcomed him gladly. Ang saya-saya niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan, sa kanyang buhay. Ano po? All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. So kilala nila si Zacchaeus eh. Si Zacchaeus kasi ay corrupt government official. Kagaya ng mga sa DPWH ngayon. Nasa Bureau of Customs. At iba't iba pang mga ahensya ng ating bansa na may korupsyon. Ang Pilipinas po ay napakayaman. Pero naghihirap ang maraming Pilipino sapagkat nagkakamali tayo ng mga binoboto. Ang binoboto natin yung mga kurakot. Pinaglalaban pa natin yung mga kurakot. Hindi natin suriin ng gusto kung sino ang ating iboboto. Nagpapaniwala tayo sa mga panluloko nila. At hindi nyo ba napapansin pag sila'y nauhuli at nakakulong? Nawawala na raw yung memorya, may sakit na raw, naka-wheelchair na raw, meron na raw dito sa neck. Eh bakit nung sila hindi nakakulong? Mura sila ng mura. Hindi naman sila naka-wheelchair, wala naman silang sakit, at wala namang neck brace. O you see? Ang dami kalokohan ng mga politician ito. May tao pa ho ba rito? At marami naman silang naluloko. So, nung narinig ni Zacchaeus na nakilala siya ng mga tao na siya isang corrupt government official, abay, hindi siya nagalit. Dahil yun naman ang totoo eh. Minsan, ang masakit yung marinig natin ng totoo. At yun ang ayaw natin marinig ng totoo. Di ba ba? At yun ang sinasabi ng Biblia. Ang mga tao sa mga panahong ito ay dumadalo lamang at nakikinig lamang sa mga pangangaral na gusto nilang marinig. May tao pa ba dito? Pag medyo ito'y correction na, medyo ang dali lang naman lumipat ng church, ang dali lang naman wag umattend, ang dali lang naman mag-backslide at mag-rebelde. Kaya lang ang masaklap, impyerno ang pinupuntahan nila. Dahil ang mga masuwail ay impyerno ang pinupunta. Naunawaan po ba natin? So, hindi ko na lubusang babasahin, no? Ikikwento ko na lang sa Lucas 19:1-10. Nung narinig ni Zacchaeus na sila sa Lucas 19:1-10. Nung narinig ni Zacchaeus na siya ay corrupt government official, alam mo, hindi siya nagalit. Sana meron tayong, gusto niyo bang maligtas?
Gusto niyo bang mabago? Gusto niyo bang matuwid at makasunod sa kalooban ng Diyos? So, kapag narinig natin ang katotohanan, sana huwag tayo magalit. May tao pa ho ba rito? Huwag tayo magalit. Pag maririnig natin ang katotohanan at may sasabihin sa atin sa katotohanan. Alam mo ang totoong nagmamahal, di ba taturo ko nga sa inyo last week, ang totoong kaibigan, sinasabi sa iyo totoo. Kasi kung hindi mo sasabihin ang totoo sa kanya, mahal mo siya, kaibigan mo siya, sino ang magsasabi sa kanya ng totoo? Tama mo ba rito? Ang totoong kaibigan, ang totoong nagmamahal, nagsasabi ng totoo. Kapag hindi sinasabi sa iyo ang totoo, hindi ka mahal niya. Hindi mo kaibigan niya. Amen po ba? Dahil ang totoong nagmamahal, ang totoong kaibigan, sinasabi sa iyo ang totoo para bumuti ang kalagayan mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayun. So ngayon, narinig ni Zaccheo. Actually, hindi ko alam kung ano ang motibo ng mga taong iyon na nang makita nila na si Zaccheo ay tumuloy si Jesus sa bahay ni Zaccheo. Tumuloy si Jesus sa bahay ni Zaccheo eh. Hindi ko alam kung ano ang motibo ng mga taong iyon. Bakit nila sinasabing si Zaccheo ay makasalanan? Kita pa ho ba rito? So, huwag tayong matutulog, ha? Yun. So, ngayon, ito po ang napakagandang response ni Zaccheo. Hindi na inisip ni Zaccheo kung ano ang motive ng mga tao ngayon. May tao pa ho ba rito? Alam mo ba yung minsan may mga taong sinasabi sa iyo ang totoo? Hindi naman maganda ang motive nila eh. But just to pin you down. Tama ba? To pin you down. Pero itong napakaganda ni Zaccheo, nung narinig niya na siya ay isang corrupt government official, hindi siya nagtakip. At ang sabi niya, Panginoon, kalahati ng ari-arian ko, ibibigay ko sa mahihirap. Kung gusto nating maligtas, mabago ang buhay, malagana, mabless, mapromote, umangat ang pamumuhay, maging perfect, na gaya ng pinag-aralan natin nakaraan. We have to desire perfection. Kung rate 1 to 10, desire to be 10. Kung 100 items, get the 100 items. Yan ang hinihiling ng Diyos. Kunin mo yung pinakamataas. Aakyat ka ng mundo, doon ka sa pinakapuntok. Sabi nga ni Vincent Maria ng FEULO, dati siyang dipton, huwag ka lang magbara exam. Magtap ka. Pag walang pakanasain na pumasa ka. Huwag lang natin pakanasain pumasok ng langit. Amen? Magdala rin tayo ng mga makakasama natin sa langit. Amen? Huwag lang tayong pumasok ng langit. Pakanasain natin habang nandito sa mundo'y ibabaw na ito, makapaglingkod sa Diyos. Yun po yun, mga minamahal. Naunawaan po ba natin? Anong sabi ni Zaccheo? Kalahati po ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. Grabe! He's willing na yung kayamanan niya ay mabawasan. No? Marami, ayaw nilang mabawasan yung kayamanan nila para ipamigay sa mahihirap. Marami, ayaw nilang mabawasan ng kayamanan nila para sa gawain ng Panginoon. Marami, ayaw nilang makipag-contribute. Yes. At minsan nga nakikinabang sila pero they don't want to contribute. Tao pa ho ba rito? Pero iba si Zaccheo. He's willing to give half of his wealth. Ipapamigay ko to sa mahihirap. Kaya isulat tayo ng sulat at tingnan natin kung anong natututunan natin dito. No? Handa siya na mag-operate, mag-abuloy. Handa niyang hatian ang sino pa man na nangangailangan. Dapat may ganyan tayo eh. Share your blessing. Maging bukas tayo. Kasi yun ang prinsipyo ng Biblia. Basahin niyo ang Biblia. Ang Diyos mismo mapagbigay yan eh. At hindi natin siya pwedeng talunin. Buhay talaga niya binigay niya. Kaya nga may kantang, How Great Thou Art.
Kasi buhay niya binigay niya, even until now. The best ang mga binibigay niya sa atin na hindi tayo karapat-dapat. Kaya pagising ko ng umaga, ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos. Sapagkat buhay pa ako hanggang ngayon. Amen po ba? Blessing yun ah. Marami patay na. Yung anak ni Henry C., ang yaman-yaman nun, may-ari ng SM. China Bank kanya, BDO kanya, SMDC kanya, yung mga kondo-kondo, Sabor kanya, SM, ang dami-dami ng pag-aari. Siya nasa na si Henry C., patay na, hindi na nabuhay ng kayamanan niya. At yung anak niyang babae, alam ko, 29 years old namatay. Walang nagawa ang kayamanan. Hindi nangangahulugang mayaman ng tao, hahaba ang buhay niya. Hindi. Dahil mayaman sila Henry C. Pero alam ko, 29 years old lang yung anak niya, namatay. Walang nagawa ang kayamanan. Kaya maganda ang kayamanan talaga. Pero hindi lahat ay sinasagot ng kayamanan. Amen? Ang nakakasagot ng lahat ng pangangailangan natin, si Jesus. Yung tayo ay sumusunod sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? So, mga minamahal, binigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan. At ito pa ang sabi niya, kung meron pa akong ginaya, ibabalik ko sa kanya. Ang galing. Oy, Diskaya, ibalik mo na yung mga ninakaw mo sa ano, pati kayong mga politician, mga senador, mga congressman, mga Dracula. Ibalik niyo na ang mga ninakaw ninyo. May tao pa ho ba rito? Nandito tayo para ang ating bansay umunlad, hindi nakaawan. Nandito tayo para tulungan ang mga nangangailangan, ang ating kapwa, lalo na nangangailangan, hindi nakaawan. Oh. Nandito tayo sa church, hindi to para pagsamantalahan at makinaabang dito. Kundi tayo ay maging kapaki-pakinabang dito. We are here to become a blessing. May tao pa ho ba rito? At yun ang iniaaral ko simula pa noon hanggang sa pamilya ko, sinasabi ko maging sa mga anak ko. We are here not to get from the church. What we are here to give. No, ganun po yun. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Gusto niyong palakpakan si Lord? Lord. Kung may ninakaw ako, ibabalik ko yan. O yung mga senador, ibalik nyo na yung mga ninakaw ninyo, ang mga congressman, ibalik nyo na yung mga ninakaw ninyo. Kasama na yung mga governor, mayor, sino man kayo, kung may ninakaw kayo, ibalik nyo na. Kahit sa mga PNP at AFP, kung mga may ninakaw kayo, pakibalik nyo na. At ang sabi ni Sakeo, ibabalik ko ang mga ninakaw ko. At ibabalik ko ng 4 na doble. May tubo. Iyan si Sakeo. Gusto niyang maligtas, gusto niyang magbagong buhay, gusto niyang makaranas ng kabutihan ng Diyos, ang kagalingan at himala. At pagpapala mula sa langit, gusto niyang pumasok ng langit. Kasi he's willing to be changed. Mas mahal niya ang kayamanan kaysa sa Diyos, sa kaligtasan. Alam mo, maraming mahirap na tao, mukhang pera pa rin. Kahit na wala siyang pera, kasi pagising sa umaga, pera. Bago matulog, pera. Oh, wala siyang pera, pero mukha siyang pera. Kasi pagising sa umaga, pera eh. Bago matulog, pera. Bago matulog, iniisip ko paano magkapera. Pagising, pera. May tao pa ba rito? Alam niyo kung babasahin yung banal na kasulatan, lalo na kung matatagal na tayo sa Panginoon, matatagal na tayong leader, yung nga sinasabi ko sa marami, kung kayo'y matatagal na sa Lord at matatagal na leader pa kayo, pati yung isang kabuhay, ang sinasabi ng Biblia. Totoo yan. Hindi yan pumapaltos. Hanggang ngayon, bestseller ng Bible. Walang pwedeng tumalo riyan. Nagdadagdag si Ellen G. White. Si Ellen G. White, nagdagdag ng salita. Sila yung mga Sabadista. Ang mga Muslim, nagdagdag ng libro, Quran. Ang mga Iglesia ni Cristo, nagpalit ng mga
ng mga words sa Bible. Pati ang mga Katoliko ay nagdagdag. Oh. At ang marami pa ay ang Muslim, di ba? Pero ang totoong Biblia, hindi nila pwedeng lampasan na talunin at hindi talaga pwedeng baguhin yan. Amen po ba? Kaya ito yung ating pinaglalaban. Pag hindi pa natin ito pinaglaban, sino pa ang nakikipaglaban para rito? May tao pa ho ba rito? Kaya sabi ko nga sa mga matatagal na kayo eh. Kasi sa kabuhay nyo, sinasabi ng banal na kasulatan, balikan ninyo. Balikan natin yung ating mga natututunan. Amen po ba? Be revived in Jesus' name. Gusto nyo palakpakan muna sa grid si Lord? Ayun. So, yan. So, eto si Zacchaeus. No? He wants to be changed. He wants to go to heaven. No? He wants to live a righteous life. So, he wants to see to the world that he loved God more than money, more than wealth. Anong sabi ng unang Timoteo sa 6, di ba? Hanggang 11, 1 Timothy 6:6 hanggang 11. Unang Timoteo sa 6 hanggang 11. Abay, lumayo ka riyan. Lumayo ka sa pagmamahal sa salapi. Makontento ka kung anong kinakain mo, tinaramid mo. Kaya ako, pag napupunta ako rito, hindi ako naghahanap kung anong pagkain eh. O minsan may mga request din naman ako, pero kahit na anong nandiyan yan, kinakain ko yan. Ang sabi ko, wow, nahimas din natin. Alam niyo, pag ikaw may missionary, hindi ka pwedeng maghanap. Kung anong tulugan, kung anong kainan. In fact, nakita ng mga kapatid yan eh. Nakita nila. Na-witness nila. Sunglass ko, binigay ko eh. Hindi ako nang hinayang. Everything, pinamigay ko. Hindi ako nang hinayang. Na-witness ang mga kapatid yan. Mga kapatiran yan. Ba't niya mo binigay? Hindi ako na. Ibabalik ng Diyos yun. Isa nga, nagpunta ako ng Laguna. Nakita ko yung pastor doon, gitarista na, pastor pa siya. Tapos, wala man lang necktie, yung long sleeve niya nakatupi. Bagong bili yung barong ko, binigay ko sa kanya. Bago yun. Nagagamit ko lang nung oras na yun. Sabi ko, pastor, sa'yo na lang. Bakit niya po binibigay? Okay na niya. Binabalik ng Diyos yan, siksik, liblib, umaapaw, walang sukatikan na yan. May prinsipyo ang Diyos, as you give, so receive. Kaya ayan si Zacchaeus. Hindi lang niya binukas ang kanyang tahanan, amen? Binukas niya pati pitakan niya. Binukas niya pati kayamanan niya. Ibinigay niya kalahati ng kayamanan sa mahihirap at yung mga ninakaw niya ay isinasauli niya hanggang 4 na doble. Tama pa ba rito? So mga minamahal, ano naman ang sabi ng Diyos? Dumating ang kaligtasan sa taong ito. Sapagkat siya rin ay anak ni Abraham. Bakit siya naging anak ni Abraham? Kasi si Abraham ay mapagbigay. At ano ang ibinigay ni Abraham? Alam na alam natin yun sa Genesis 22. Ang kanya-kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Pwede niya nang ipagdamot sa isa. Ang tagal ko itong hinintay. Kasi kukunin ng Diyos. Kung ang Diyos ang kumukuha at hindi tao, ibibigay ko. Pero kung tao lang, hindi ko ito ibibigay. Ipaglalaban ko ito. At dahil ang Diyos ang kumuha, ibinalik ng Diyos. Amen! Amen! Kapag ang Diyos ang humingi, kapag sa Diyos mo binigay. Colosas 3:23 hanggang 25. Colosas 3:23 hanggang 25. Ibabalik ng Diyos. Huwag niyong panghinayangan ang inyong mga first fruits. Huwag niyong panghinayangan ang inyong mga tithes and offerings, etc. Ang inyong amilyar, ang inyong pagbabayad, everything. Yung prophecy ko sa inyo, totoo yun. Tuloy-tuloy ang kontrata mo.
Tuloy-tuloy ang pagpasok ng trabaho mo. Tuloy-tuloy ang blessing mo, ang sabi ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang pag-ani mo. Tuloy-tuloy ang pagtanggap mo ng pera. Ang tandaan niyo yung prophecy kong iyon. Bantayan niyo yun. Baka kaya nga sabi ko sa inyo, isulat ninyo eh. Lagyan nyo ng date eh. Para pag natutupad na sa inyo, chinechikan nyo, totoo yung prophecy. Di ba pinrapisay ko naman nakaraan, matagal ako hindi nakarating dito, kaya ako marami nag-message sa akin, kailan po kayo darating, kailan po kayo darating, nag-miss na po namin kayo. Ang prophecy ko, dito ko pinrapisay yun. Tuloy-tuloy yung trabaho mo, tuloy-tuloy ang kontrata mo, tuloy-tuloy yung ani mo, tuloy-tuloy yung pasok ng trabaho, tuloy-tuloy yung pasok ng negosyo, tuloy-tuloy yan. Pangako ng Diyos yan eh. Deuteronomy 28, verse 1 and 2, yung blessing, i-overtake ka. Hindi lang susunod sa'yo, lalampasan ka pa. Yan ang sinasabi ng Luke 6:38 eh. Aapaw. May tao pa ho ba rito? Aapaw. Ako po'y nakarating ng Japan. Pagdating ko ng Japan eh, isang taong hindi ko naman kinausap. Hindi ko naman kinontak. Eh pagdating ko ng Japan, pakain ng pakain, binilan ako ng kung ano-ano. Diyos yun! Kinausap ng Diyos yun. At may sagot naman ng Diyos sa kanya para sa pagalingin at pagpalain. Napuntahan ko ang maraming lugar na hindi ko dapat napuntahan. Kinain ko yung mga hindi ko dapat kainin. At nakasuot ako na hindi ko dapat suotin. In fact, may binili pa sa akin, hanggang hindi ko pa nasusuotin. Hindi ko siya kinusap, hindi siya kinontak. Pero nagpadala ang Diyos. Parang si Elijah. Nagpadala ng uwak ang Lord. Parang si Elijah, sinausap ang babaeng balo. At ang sabi ng Lord sa babaeng balo, huwag mong pagkuliputan ng lingkod ng Diyos. Bigyan mo ng tubig. Eh Lord, tubig lang meron ako eh. Itong kain namin ng anak ko, kuning kain na namin ito. Subukan mo unahin ang lingkod ng Diyos. Pag hindi ko i-multiply yan. Minultiply. Kasi lingkod ng Diyos yan, sugo ng Diyos yun eh. Hindi naman yung kagaya ng mga pinuno ng mga relihiyon eh. Hindi naman yung kagaya ni Kibuloy. Oh. Sugo ng Diyos yan. Oh. Nagbibigay ng buhay, nakikipaglaban yan, nagmamahal sa inyo ng tunay yan. Oh. Anong nangyari sa babaeng balo, di ba? Nagmultiply yung blessing niya. Namatay yung anak niya, binuhay ng Diyos. Amen! Amen! Malakpakan natin ang Panginoon. Isa ka buhay po natin ito, mga pinamahal. So, yun yun. Si Abraham, bukas palad. Pwede naman siyang hindi tumugon. Kaya nung tinatanong siya ng alipin niya, saan po tayo pupunta? Sasamba sa Diyos. Sasamba pero magbibigay ng pinaka-the-best. Tayong lahat na narito at mga hindi dumadalo, nagla-live streaming lang kayo at ang sinasabi nyo, okay na naman mag-live streaming eh. So hindi na ako gumagastos ng pamasahe, hindi na rin ako nagbibigay, hindi na rin ako nagkakaloob. Mali yan. Ang pagdalo ay pagsamba. Ang pagkakaloob ay pagsamba. Ang special number ay pagsamba. Lahat ng ginagawa natin dito ay pagsamba. At kung ginagawa natin yan ng may pagsamba, kagaya ni Abraham, pagpapalain tayo ng Diyos ng sobra-sobra. Palakpakan natin ang Lord. Hahaba ang buhay natin. Lalakas at lulusog tayo. Kaya sabihin niyo sa lahat, pag nagpapalab kayo, nagte-text kayo, nagme-message sa kanila, sasamba tayo sa Diyos. Likuman niyo sila, sasamba tayo sa Diyos. Ito'y pagsamba sa Diyos. Bumili tayo ng mga t-shirts, pagsamba sa Diyos yan. Deklarasyon yan eh. Alam niyo ba kung anong nakalagay sa t-shirt? All for Jesus. Ang galing! All for Jesus ang nakalagay doon. Quality t-shirt pa yun. Walang tubo yun. Wala pong tubo yun.
abonado pa po yung mga nagtatakapagbili. Akala niyo tinutubuan yun? Hindi po. Tanungin niyo yung mga bumibili at nagtatatak, abonado pa sila. All for Jesus nakalagay. Kaya dapat lahat tayo umu-order, pati mga anak natin, ino-order natin buong pamilya. Eh nakalagay all for Jesus eh. Pag all for Jesus yan, eh lahat din ang blessing ni Jesus para sa'yo. Ayaw mo yun. Buhay mo pa, lahat ng buhay mo para kay Jesus, lahat ng pagsamba mo para kay Jesus. Hindi lahat din ng biyaya para kay Jesus, ni Jesus para sa iyo. Kung lahat ng kaluwalhatian para sa kay Jesus, hindi para kay Jesus din yan. Ang dami pinagdadamutan palagi ang Panginoon, pinagkukureputan. May pambili ng milk tea, may pangbili ng ganito at ganyan, may pambili ng chichirya, pero t-shirt wala. Akala ng marami tinutubuan sila. Wala pang tubo yan. Yung mga gumagawa niyan, nagpapagod pa yan, nagpapagal pa yan, nagsasakripisyo, nagbubuhat ng bulto-bultong t-shirt. Hindi naman binibili ng pa-isa-isa yan eh, bulto yan eh. May tao pa ho ba rito? Yung mga order mula sa ibang bansa, yung mga order mula sa iba't ibang bansa at yung mga order iba't ibang probinsya, binibili ng bulto-bulto. May tao pa ba ito? Yan po yung t-shirt natin na inilalabas ngayon, all for Jesus. May tao pa ba rito? Dapat nga buong pamilya mo, binibilan mo yan. At kung magre-regalo ka, dapat yan yung pinare-regalo mo. Si all for Jesus ang nakalagay dyan eh. Lahat para kay Jesus. At lahat ng biyaya para ni Jesus para sa atin. At lahat ng kaluwalhatian para kay Jesus. Kaya yung banner natin yan, papalitan na natin yan, lalagyan natin ng mas malaking bagong banner dyan, all for Jesus. Amen? Amen! Pagkasabi natin, all for Jesus! All for Jesus. Oh, you see? Sa purihin ng pangalan ng Panginoon, kaya yung mga nakikinig at nanonood, umorder na kayo. Pati yung mga wala pa, umorder na kayo. Mag-pray kayo, magpa-sponsor kayo. Huwag kayong matakot o kayong kabahan, ay iipunan ninyo. Ideklara natin yan sa buong mundo, all for Jesus. My all for Jesus. The Philippines is for Jesus. The nations of the world is for Jesus. Deklarasyon yan eh. Yung iba nga hindi nahihiya eh. Nakalagay sa t-shirt, marijuana. Di ba? Meron pa nga nagpe-Facebook. Nagduduro, nagbabato eh. Nagkaya sa bulo. Umiinom ng alak. Kumakanta pa. Nagbibidyoke pa. Nakunawaan po ba natin? So yun. So, hindi madali ang mag-correct. May tao pa mo ba rito? Kinorek si Sakio ng mga nakakita sa kanya. Sinner ang tao ito. May tao pa mo ba rito? Ngayon, puntahan ko lang si Charlie Kirk. Baka hinihintay rin ng marami ano ang stand natin dito, anong masasabi natin dito. Puntahan ko lang si Charlie Kirk. Sa mga panahon ito na habang pinapangalan ko ito ay patay na siya. At naghahanda ang lahat ng isang matinding burol. A-attend si President Trump. At ang bansang US and England ay in mourning, naglulusa. At ang maraming naglulusa. May tao pa ba rito. At maging maraming Pilipino ay naglulusa. In fact, Pilipino ang nag-post na may pag-iyak sa kamatayan ni Charlie Kirk. So, who is Charlie Kirk? So, inalam ko kung sino si Charlie Kirk. May tao pa ba rito. Si Charlie Kirk pala ay isang malalim ang pagkakristyano. At dahil malalim yung pagkakristyano niya, radical siya kung mangaral, as in radical. Pag sinabing radical, not compromise, hindi sa gitna, radical talaga. At napakatapang niyang mangaral at matindi
At ang nakita ko sa kanya, para siyang si Esteban eh. Si Stephen ng banal na kasulatan. Alam mo si Stephen ng banal na kasulatan, makikita niyo yan sa Acts chapter 7 eh. Sa Acts chapter 7, makikita niyo si Stephen. Yung Acts chapter 7, makikita niyo siya ron. Grabe yung talino niya, grabe yung wisdom niya. Grabe yung knowledge niya. Yung kaalaman niya sa Biblia, sa Old Testament, grabe. Well-versed siya. Sinasamahan pa siya ng Holy Spirit. At yung mukha niya, like an angel. Ano po, no? Hindi angel of Kilot, hindi angel of sin, ha? Angel of heaven. No? Kaya lang, napakatapang niyang mangaral. Nung ako'y nag-aaral ng Bible School, sabi ng professor ko, ayaw niya ng style ni Stephen. Radikal eh, kung mangaral. Kaya kung mapapansin ninyo, sa Luke chapter 7, talagang yung pangangaral niya, talagang antindi. No? May pagka-teacher ang dating niya, hindi lang evangelist. No? Sa verse 51 to 16, medyo mabigat ang dating. You stiff-necked people, grabe na. Your hearts and ears are still uncircumcised. Sabi ng gano'n. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Ang bigat na ng preaching niya. Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. And now you have betrayed and murdered him. Grabe. Ipinakita niya na kayo pati mga ancestor ninyo, yung mga ngaral na propeta nagpapangaral ng katotohanan, pinagpapatay ninyo eh. Pati si Kristo, pinatay ninyo. Grabe yung preaching niya. Ang tindi. No? You who have received the law that was given through angels, but have not obeyed it. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. At this they covered their ears and yelling at the top of their voices. They all rushed him, dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had this, he fell asleep. Kasi yung mga Kristiyanong namamatay, hindi naman namamatay yun, tulog lang yun eh. Natawa pa ho ba rito? Na ang ibig sabihin hindi na pupunta sa impyerno. Naunawaan po ba natin? Kaya pag nagbabasa kayo ng Biblia, ang tawag sa mga Kristiyanong namatay, mga tulog lamang. Sapagkat hindi sila napunta sa impyerno, sa langit sila pumunta. At sila'y bubuhay, bibigyan ng glorified body sa rapture of the church. Sa rapture of the church, bibigyan sila ng glorified body. May tao pa ho ba rito? Linaon ako ng nanay, linaon ako ng tatay, linaon ako ng mga mahal sa buhay, may dalawang kapatid pa ako na naunang namatay, sino pang mga mahal ko sa buhay, at mga kapatid ang nauna na. Bibigyan ng glorified body yan pagdating ng rapture of the church. Naunawang po ba natin? Ang bigat ng preaching ni Stephen. At yun ang nakita ko with Charlie Kirk. Grabe kong mga sa radical talaga. Itong huli ko na lang binabasa, patuloy ko pa rin binabasa at pinapanood yung mga video. Nag-hold siya ng mga meetings, especially mga college students. At pinapaliwanag niyang lahat based on the Bible. One verse talaga siya. Pero kung magkamansan, dahil yun ang kanyang style, I do not know kung tama o mali yun. Pero para sa akin siguro, yung style ni Stephen itong dulo at ang style ni Charlie Kirk ng pangangako sa bandang dulo, baka medyo hindi ko kukunin yun. Hindi ko gagawin. Kasi
Ganon din ako mangaral eh. Pero hindi pa naman sa ayaw ko pang mamatay kasi baka bigla ako mamatay. Pero babaguhin ko yung style para itong mga mamatay taong ito baka mawin ko pa. May tao pa ho pa rito. Paano mo malalaman ng isang tao rebelde? Kapag sila'y kinorek mo sila, nagre-rebelde. Nagre-rebelde yan. Imbis na mabago, ipe-persecute ka niyan, papatay ka. Ganun ang ginawa nila kay Charlie Kirk. Imbis na sila'y magbagong buhay, pinatay nila si Charlie Kirk. Ini-sniper. Pero yung head ng isang bodyguard company, pinayuhan siya. 100% papatayin ka. Kaya ang gawin mo, magsuot ka ng bulletproof vest. And at the same time, maglagay ka ng bulletproof na na salamin. Magdagdag ka ng bodyguards. No? Yung mga bodyguards, kulang pa rin. Based na pag-aralan na napanood ko. Ang tumira sa kanya, sniper eh. Sa bubong siya, dinaalis eh. Sa pulsa sa leeg. At ang bumaril sa kanya, 22-year-old na lalaki. Nagalit sa kanya kasi may partner na transgender. So ayaw ng mga preaching niya eh. Naunawaan po ba natin? Si Zaccheo, pwedeng magrebelde. Nung narinig niyang sinner siya. Pero hindi, nagbago siya. Sa mga preaching ni Charlie Kirk, marami siguro nagbago. Pero marami ayaw. At yun nga, gusto siyang mamatay. Ngayon namatay siya, dami nagsasaya. Naunawaan po ba natin? Ano pong ibig kong tunguyin? Hindi madali ang mag-correct. Kaya huwag kayong magtaka kung maraming ayaw tumuloy na maglingkod sa Diyos. Kumukunti ang mga manggagawa. Hindi biro ang nagkukorek. Hindi biro ang nagtutuloy. Hindi biro ang nagpapalaganap ng katotohanan. So we have to pray for them, to love them, to encourage them. Habang binibigay nila yung the best nila, bigay din natin ang the best natin sa kanila. They are giving their lives unconditionally. So let us also support them unconditionally. May tao pa huwag bakit. Hindi tayo nakakarinig na sila'y nag-mormor. Huwag din tayong mag-mormor na sila'y panalangin. Pag-alalayan at tulungan at suportahan. May tao pa huwag rito. Ang gawin pa natin ay tawagin pa natin ng marami na sila'y panalangin, suportahan at makapag-produce pa tayo ng maraming manggagawa. In fact, sa totoo lang, hindi lahat ng mga nag-full-time noon full-time na ngayon. Hindi. Hindi lahat ng mga humayo ng mga naaral ay humahayo na ngayon. Why? Maraming nangihina, maraming nanlalamig, maraming ayaw na rin. Bakit? Lack of support, lack of encouragement. May tao pa ba rito? So we have to pray for them. Bibigyan talaga ang mga nagbibigay ng buhay sa Panginoon, totoo yan. Nung ako'y nagpunta ng isang probinsya, nagtuturo rin, walang ginawa, kundi umiyak ng umiyak eh. At ibaba lahat ng mga pangangailangan niya sa mga tao sa lahat ng darating doon eh. May tao pa mo ba rito? Wala pong sumasagot. Sa palakpakan natin si Lord. Kaya regarding kay Charlie Kirk, baka hinihintay rin ito ng Pilipinas at ng buong mundo ng mga kapatiran ng Body of Christ at ng mga tinuturoan natin kapulisan na ang stand natin dito. Radical kasi mangarap si Charlie Kirk. Talagang pag napakinggan mo siya, mababago talaga ang buhay mo.
Or magagalit ka sa kanya, susumpain mo siya at papatayin mo siya. Kaya binabalaan siya sa muli mong pagharap sa mga tao, 100% papatayin ka. Magsuot ka ng bulletproof vest at maglagay ka ng bulletproof na salamin. Then tirahin ka ng sniper. Magdagdag ka ng security guards. Kaya alam mo ba, nung ako'y nagturo sa mga military, na lahat ng kampo sa Metro Manila hanggang sa Malacanang Palace, tinuruan ko yan. Lahat ng kasalanan nila sinabi sa akin at patamaan ko raw. Alam niyo po bang mula sa bahay ko at mula kung saan ako pinik up, pag nagpa-pick up ako sa bahay o sa church ako nagpa-pick up, alam niyo ba ang dami ng bodyguards? This is true. Kasi hindi biro yung pinapagawa nila sa akin eh. Isa-isahin ko ba naman yung kasalanan ng mga sundalong ito? Hindi biro yun ah. Oh. Kaya may bodyguards talaga ako. Minsan isang battalion pa yan eh. But this is true. Hindi ko lang na-picturean eh. Sayang. Nadokumento ko sana. Hindi pa kasi uso ng mga panahon yun eh. Nakakomoplad yung mga yun. At pagdating ko ng kampo eh, may bodyguard ako, official. Hanggang pag-uwi ko, inahatid ako ng bahay kung saan ako magpapalit, official yun. Pero hindi pero pinapagawa nila sa akin. Kaya habang nagtuturo ako sa conference room, merong lumalabas, ayaw nang bumalik eh. Ito po. Meron din habang nagtuturo ako, may sumasagot eh. Eh mabuti na lang, may mga opisyalis pa na mas matataas sa kanila at doon sa loob, pinababalik sila. Eh paano kung nasa labas na ako? Kaya nga ang tanong sa akin ng isang pulis, ano po ba ang mga kasalanan ng pulis na dapat kong ituro? Oh, mabigat yan. Sa church na maraming kumaaray. Kami din natin. Maraming kumaaray. It's hard to become a preacher, I tell you. Kaya wag ho kayong maghahangad ng maraming preacher. Mabigat ang mga preacher. At kayo mismo, di ba? Marami na nga sa inyo, yung mga nakikinig at nanonood, hindi kayo ha. Di ba marami na sa inyo, matras na kayo. Hindi na kayo humahayo ngayon. Wala na kayong hawak ng mga Bible study ngayon, hindi na kayo nagsisipag-follow up ngayon. Dahil hindi biro ang maging preacher. Sometimes lack of support, lack of encouragement, lack of prayer and fasting. And sometimes, may mga atake pa ng nadilim. Aminin natin. Ang mga tao ngayon, ang isip ng tao ngayon, puro pagpapayaman. Nabilib ako sa mga kapatiran dito, lalo na sa mga mali, na bukas, talagang, sarili nilang bulsa, sarili nilang pera, sinusorder nila eh. Pati kayo, mga mami na kayo, ha? Di ba mami kayo? Eh, daddy. Ito mga to, future mami. Ito po yun. Nagawaan po ba natin? Kaya palakpakan natin ng Diyos sa inyong mga buhay. Alam niyo ba hindi tayo makakapagpatuloy without your support? Kayo yan eh. May ginagawa kami, pero alam niyo ba ang ginagawa niyo napakahalaga rin? At sigurado ang reward niyo sa langit. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen! Amen. Pakisabi nga po, mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Ayun. So, puntahan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Mateo 5:11-12. Mateo 5:11-12. Mateo 5:11-12. Blessed are you when people insult you. Abay, napakapalad mo kapag ini-insulto ka ng mga tao. Persecute you. Pini-persecute ka. And falsely say all kinds of evil against you because of me. Naku, dahil sa akin inuunsulto ka. Dahil sa akin minamarites ka. Dahil sa akin pini-persecute ka, sabi ni Jesus. Napakapalad mo. Amen.
Napakapagod pala natin na tayo ay nagsasakripisyo para sa Diyos at inuusulto pa para sa Diyos. No? Nabalitaan niyo na bang may mga pastor na nag-suicide? Dapat hindi, no? Pero ang dami pong pastor na nag-suicide. Opo. Alam niyo kung bakit? It's hard. You are not fighting for yourself and for your family, but you are fighting for others. And yet, those others are persecuting you. Sila pa na dapat naaalala at susuporta sa'yo. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Okay, huwag kayong matakot. Magala kayo. Kasi ganyan din ang ginawa nila sa mga nauna. What they did to Charlie Kirk, they did also to Jesus Christ. They did also to many preachers before. Tao pa ho ba rito? Kaya siya maraming Christian, maraming pastor, compromise eh. Totoo po. Alam mo, siguro kung naging compromiser lang ako, dami ba ng pag-aari sa mundong ibabaw na ito? Hindi eh. Kailangan natin magturo ng mga ganito eh. Tao pa ako ba rito? Kaya ako yung nasa stage ngayon na patuloy kong inaalam pa yung mga video ni Charlie Kirk. And I believe with all of my heart, though he died young, his preaching will continually reverberate throughout the world. Marami kasing mga bata lang namatay. Si Jesus Christ, 33 years old lang eh. Si Robert Machin na walang ginawa, kundi manalangin eh, 29 years old lang na namatay. At tandaan rin natin mga bayani sa Pilipinas, ang babata pa sila. Nahamatay sila para sa bayan. Nagpapasalamat nga ako ngayon sa social media. Ang dami kong mga bayaning nakikilala na hindi nakilala natin noong unang panahon. Noon, pag tinanong mo, who killed Jose Rizal? The Spaniards. Who killed Andres Bonifacio? Wala tayong alam. Yung pala si Emilio Aguinaldo pala nagpapatay. Isipin mo, ang sakit na na, supremo ka. Ikaw yung founder ng Katipunan, tapos ikaw pinatay ka. Grabe. Maging si General Antonio Luna, di ba? May lumalabas nga ngayon na boses niya, hindi ko alam kung totoong boses niya yun eh. Pero totoo raw yun eh. Sinasabi ni Antonio Luna, sinasamantalan ninyo kasi nag-iisa ako ha. Pinatay siya. At kapwa na Pilipino ang pumatay. Eh si Jesus, sino nagpapatay sa kanya? Si Judas. Ang sakit mo. Yun ang pinakamabigat sa lahat eh. Yung minamahal mo, betray you. Pero ako, lubos ang paniniwala ako sa inyo, you will not betray me. Lalo na si Joan, best friend ko yan eh. Joan, nasan ka na? Masakit ang ulo. Pero pag tawa ng tawa, walang sakit ang ulo. Mas sumakit ang ulo katatawa. Nangunawaan po ba natin? Hindi sa panahon siguro ngayon eh, di ba? Baka kasi yung panahon ngayon, di ba? Init, lamig, di ba? At saka panay baha ngayon kasi nga binubulsa nga nila Diskaya yung pera. Binubulsa kasi nila. Daming ganyan eh, di ba? Governor, vice governor, mayor. Hindi ko sinasabing lahat ha. Ang sinasabi mo marami. Pati nga daw ang COA, pati senador, pati, di ba? Sabi ni Senador Jimboy, meron bang senador na corrupt daw? Sabi, wala po. Sabi ng Marcoleta, safe ka na. Eh, bigla binumabas sa isa. Ay, hindi siya safe. Ang masakla, pati si Jovel Villanueva. Oh, si Jovel Villanueva noon, na ako sa Hanas, na si Boy Solsol.
Kasi nagkasalita si M.P. Boyers bulong siya ng bulong kay Amy para i-repeat ni Amy sinasabi ni M.P. Boyers kaya tinawag siyang Boy Sulsul. O ngayon, delikado. Tinatawag niya sa kanyang speech sa Dracula, tinatawag siyang Dracula. So wala akong masabi kung totoo o hindi. Pero dapat, ang masasabi ko, patunayan ni Joseph Villanueva na talagang wala siyang sabi. Dahil kung magkagayon, sabit ang buong gayahin. Kasi sila ang heads Sila ang heads. May tao pa ho ba rito? I'm not saying that this is true. Although may nagsasabi, ang tapang naman ng mga yan na sabit ka kung wala kang kinalaman. At ang mabigat, pati yung asawa ni May, si Arjo Atayde. Nadali. Manalangin tayo, ha? I am not pro Atayde. I am not pro JL. I am pro truth. Pro truth tayo, ha? Kay JL sila, kay Arjo Atayde sila, pag sabit sila, sabit sila. Pero pag hindi sila sabit, huwag natin isabit. Ilan naman yun di ba? Pero pag sabit sila, sabit talaga sila, kahit sino pa sila. Kahit Atayde pa, JL pa sila. Sabit sila Pero hindi sila sabit, huwag sabit. May tao pa ho ba rito? May walang sumasagot. Amen. Amen po ba yun? Amen. Doon tayo sa truth tayo. So, ayun. So, paano ang pinag-aaralan natin is sa Zacchaeus conversion. Paano ba siya na-convert? Narinig niya yung katotohanan At yung katotohanan ito ang nagbago sa kanya, nagpalaya sa kanya. You will know the truth, and the truth shall set you free. Kaya pag nakarinig tayo ng katotohanan, don't be rebel. Like the killer of Charlie Kirk, and the killer of Jesus Christ, and the killer of others. At nawa, ito ang mundo, aminin ko, lahat tayo, ito ang mundong nakakapagod. Nakakapagod mag-tax kasi ang daming corrupt na government official. Minsan nakakapagod din maglingkod kasi maraming naglalamig ng hihina. Marami silang pinag-aabalahan ngayon kesa ang Diyos. Pero blessed po ako sa inyo na nagpapatuloy. Ang magagawa ko'y sabihin sa inyo, great is your reward in heaven. Magpatuloy kayo sa Diyos. Ano? Kasi kaya niyo pa ang maraming magpatuloy pa sa Diyos. Ngayon pa lang, ilista na ninyo, lahat ng mga attendee natin hindi uma-attend. Sikapin yung bumalik ngayon pa lang, lalo na sa anniversary. Let it be a reunion. Amen. May tama ba rito? Amen. Huwag kayong matakot na magkolekta. Hindi natin binubulsa yan. Magsakripisyo, manalangin, mag-ayuno. Huwag tayong matakot. I-offer natin kung ano yung lahat ng ating pwedeng i-offer. Magsuot tayo ng t-shirt, all for Jesus. Lahat tayo makita ng mundo, para kay Jesus. Marami tayong sariling gusto at opinion. Pero sana huwag yan ang sundin natin. Ang sundin natin, magkaisa tayo para sa Diyos. Ngayon pa lang, pakilista nyo na sila. Sino-sino silang dapat yung paabot ito. Puntahan, i-text, tawagan, hayuan para makadalo. At yung mga hindi natin attendee na gusto nyong makadalo, sikapin nyo silang dumating. Ngayon pa lang, isama nyo na sa pag-aayuno. Amen po ba? Amen. At ako, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, buo ang paniniwala ko. Habang tinitingnan ko yung ating iglesia, na nagpapasalamat ako sa pag-aasikasan ninyo, pag-iintindi nyo everything. Pero buo ang paniniwala ko isang araw. May sarili tayong church sa lugar na ito. Hindi na ho tayo uupa, hindi na tayo magbabayad ng amilya. Lahat ng ating idudonate dito, hindi ko ibubulsa o ng sino pa man. Hindi naman ako taga rito Pagayamanan natin yan.
At nawa yung mga Bible study sa lugar-lugar ninyo na pansamantalang nawala. Please, pakibalikan ninyo. At yung mga hinahayuan natin, ibalikan ninyo. At kung dumating uli ako sa darating na mga araw na niyaya ko yung mga kabataan pagpala pag-evangelize, gagawin ko. Huwag niyo kami problemahin. Akad kami niyang kumuha ng santol, kainin namin yan. Akad kami dyan, kukuha kami ng mangga, kainin namin yan. May papaya pa yata mo, kainin namin yan. Kung kinakailangan, magtanim din ako dyan, magtatanim din ako, kainin natin. Di ba dito ako nakatanong ng nakaraan? Wala namang bubo dito. Yung nagsasabing may bubo, baka siya ang bubo. Hallelujah! Tayo lahat tayo tumayo. Yes, God. I want to serve you with all my heart. I really love you. I feel the end of my life. I want to follow you. I want to walk with you. Just look up to Jesus in the midst of the trials, because I know that if He leads me, Jesus always cares for me and gives me joy in my heart. Willing to be the crown of my life. Sing it again. Lord, I want to serve you with all my heart. I really love you. I feel the end of my life. I want to follow you. I want to walk with you. Just look unto Jesus in the midst of the trial, because I know that if He leads me, Jesus always cares for me and gives me joy in my heart. Willing to give the crown of my life. Just look unto Jesus. Just look unto Jesus in the midst of the trial, because I know that if He leads me, Jesus always cares for me and gives me joy in my heart. Willing to be the crown of my life. Lord, I want to serve you with all my heart. I really love you. I feel the end of my life. I want to follow you. I want to walk
is always good for me and gives me joy in my heart. Tayo po yung manalangin. Patuloy po tayong nakataas ang ating mga kamay patungo ng langit. Lord, ang buhay na ito ay para sa iyo. Linisin ang iyong dugo na nabuo sa kalbarang gawing karapat-dapat. Ilista ang mga pangalan sa alat ng buhay sa langit. Itong buhay na ito ipapagamit sa iyo. Lahat-lahat ng sa amin ipapagamit sa iyo. Kalakasan, kalusugan, tinapos, pinag-aralan, anumang meron namin papagamit sa iyo. I-donate sa iyo. Para sa iyo, Panginoon. Gamitin mo niyo po sa inyong karangalan. Ano mang ini-offer namin sa iyo, i-multiply niyo po. Pati ang aming buhay at kalakasan. Dagdagan niyo pa ang aming kalusugan. Dagdagan niyo pa ang aming kalakasan. Dagdagan niyo pa po kami dakilang Diyos. Dagdagan niyo pa ang aming mga pera. Dagdagan niyo pa ang aming mga supporter. Dagdagan niyo pa ang mga pinansa ng mga supplier. Ang mga sponsor. Ang mga magbibigay. Dagdagan niyo pa ang mga maglilingkod sa iyo. Sa kabila ng magulong mundong to, sa kabila ng maraming kurap at maraming nangihin at nanlalagay at lumalaganap ang kadilim at kasalanan. Ang hiling namin, gamitin niyo kami more mightily, effectively in this time and hour. Kung paano kami nagsimula noon at ginamit niyo kami, mas gamitin niyo kami ngayon. Yun po ang hiling namin. Sapagkat walang pinakamasarap sa lahat kundi ang pagbigay ng buhay sa iyo at maglingkod sa iyo. May hikayat po nawa namin ang mga nanginadlat ng lamig na bumalik. Mapaliwanagan po namin nawa sila at pakumbinsin nawa namin. Mauna na po nawa mga anghel at ang Holy Spirit na kasunod sa kanilang pagkumbins. At sa aming paghayo, mauna na po ang mga angel at ikaw, Holy Spirit, na sila'y magkumbins. Sa aming mga panawagan at sa aming mga pangangagan, mauna ka na po natin na Diyos. Piling po namin naman, mas lumakas ang tinig namin ang higit sa dati dahil ito'y tinig mo dati ng Diyos. Wala na bang makahadang na gawa ng kadiliman? Pagsusaman, mag-echo, mag-reverberate, at mag-multiply ka. Kagaya ng kawayan, Panginoon, na kahit na anong putol, patuloy pa rin yumayabong. Ganito nawa ang gawin niyo sa amin. Sa kabila ng marami ng atake ng kadiliman, magtagumpay ka. Alisin niyo nawa sa aming mga puso ang paglalaban-laban sa aming mga sarili, ang pagkakampi-kampi, pagkahati-hati, ang pagmamarites sa bawat isa. Bagkus Ama, magprotektahan kami, magmahalan kami, magtulungan kami. Sapagkat isa lang ang ating layunin para malaman yung nakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakinig at nanood. Naniniwala po ako, Ama, magaling na siya. Mula ulong kan talampangan, mula balat hanggang kaloob-looban. Lahat ng kanyang organ, puso at tayo, lahat ng mga magaling na po siya. Magaling na po kami. Pinagpala mo ang halamanan, ang tindahan, ang palaisdaan, ang hayupan, ang taniman, ang trabaho, ang negosyo, pag-aabroad at buhay sa abroad at pag-a-apply. Pinagpala mo na po kami. Patuloy niyo pong palitan ng mga magagandang instrumento ang aming bahay sa mahan. At naway sa mga gumagamit, naway ang pag-iingat ay gabi nila. At patuloy niyo pong iangat ang aming iglesia. Patuloy niyo pong iangat ang aming mga pamumuhay. Ganun din po ang aming bansa. Ibagsak niyo ang mga kurakot. Iangat niyo lamang ang mga totoong nagmamahal sa iyo at paunlarin niyo ang aming bansa at iligtas niyo sa pamamagitan ng mga totoong.
i-dispose niyo at panagutin niyo ang lahat ng kurakot. Naway kumido si BBM at ang sino pang concerned na official of the land. Gumawa. Hindi para sa sarili, hindi para sa pamilya, hindi para sa kaibigan, kamag-anak at mga kaanak. Gumawa para sa pamilya ng Pilipinas. Bless the Philippines and bless Israel. Save the Philippines and save Israel. Bless and save the nations of the world. Naway umuwi ang bawat isang pag-uwi nila ay may ngiti sa dami ang kanilang mga mahal sa buhay. Naway umuwi sila na umaapaw ang biyaya sa kanilang sambayan. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay mahal sila pinaglilingkuran at tinutulungan na sinasama. At ano pa ang kahilingan pa niya namin nila? May ibigay po na higit pa sa kanilang inaasahan. Yes, Lord. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Yung mga hindi nakakadalo, i-text natin, tawagan natin, i-message natin, gawin natin ang lahat ng paraan at mag-evangelize pa tayo. Magaganda ang aral at magaganda ang mga nakapost sa social media. Bigyan natin ng oras para basahin at panuorin at i-reshare din natin ito. Kailangan ng mundo si Kristo. At kung meron tayong first fruits, ibigay natin. Tithes, offerings, ano man yan. Huwag natin isipin yung bukas. Bahala ang Diyos sa bukas. Walang persahan, walang pilitan. Kung ano lang yung bulong ng Diyos sa puso mo, yun ang gawin mo. Kagaya ng ginawa ng Diyos kay Abraham, binulungan siya. Siya'y tumupod. Yun ang gawin natin. At ang sabi ng Biblia, mapalad ang nagbibigay ng masaya. Sapagkat sila'y pinapagpala ng sobra-sobra. Sumain niyo po ang kasaganaan ng Diyos ng sobra-sobra. Pagpapala ng Diyos ng sobra-sobra. Biyaya ng Diyos ng sobra-sobra. Kalakasan at kalusugan ng Diyos ng sobra-sobra. Umani kayo, tumanggap kayo ng masagana at sobra-sobra. Ito'y para sa inyo at nakalaan para sa inyo. Dahil ito'y para sa Diyos at sa gawain ng Panginoon at ma-enjoy niyo ang buhay na ito. Salamat po Diyos na marami. Kunin niyo pang lahat ng karangalan. Iyo lamang yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At sa oras na ito, tayo po ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating gawain kung saan tayo po ay magbibigay. Amen? Ready na po ba ang bawat isa? Tayo po ay may mga sobre na pinaglalagyan ng ating mga kaloob. Amen? Naririyan po at kung meron po rin kayo diyang mga kahilingang panalangin, isulat po natin dito sa likod ng ating sobre. Amen? At samahan niyo po akong basahin mga kapatid, yung Pilipos 3:8
at saka yung Pilipos 3:10. Chapter 3, verse 8, chapter 3, verse 10. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito. Amen? Sabi niya, oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Amen. At yung verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa kanyang mga hirap, at matulad sa kanya. Pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating salitang binasa. Tunay nga na sinasabi rito, ano ba yung mahalaga? Amen? Ano ba yung mas higit na mahalaga sa buhay natin? Amen? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang mas higit na may halaga ay yung pagkakilala niya sa Panginoon. At maranasan, amen? Maranasan natin, makihati tayo sa kanyang mga hirap at matulad tayo sa kanya. Yun yung mahalaga. Amen? At sa pag-asang tayo may muling mabubuhay. Amen? Amen. So, ang sinasabi niya rito, mga kapatid, ay higit na mahalaga kesa sa ating pera. Tama po ba? Kasi yung pera po natin, amen, ay gagamitin lang natin. Amen po. Kung bakit ito po yung aking binasang verse, ay dahil po, gusto kong idiin na mas mahalaga po yung ating pagkakilala sa Panginoong Jesus. Higit sa lahat ng bagay na meron tayo. Mas mahalagang meron tayong eternity, eternal life, pagdating ng panahon dun sa piling ng ating Panginoon. Amen? Mas mahalaga yung ating buhay na walang hanggan kaysa buhay natin dito. Amen? Kasi ilang araw lang po yung ating buhay. Ilang years lang naman po ang ating buhay dito sa mundo. Amen? At mas higit na mahalaga yung ating eternal life sa piling ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung bakit po tayo ay nagbibigay ng ating mga ikapo at handog, ay isa po yan sa mga layunin. Amen po. Kung bakit tayo ay inutusan ng Panginoon. Amen. Bagamat kung basahin po natin yung Malakay 3:10-12 or Malakay 3:8-12 na ang ikapo at handog ay ibibigay natin sa Panginoon. Amen. Ang buong ikapo at handog natin ay ibibigay natin sa templo ng Panginoon para nga po sa pangangailangan ng templo. Amen. Para sa gawain, para sa pangangaral, para sa lahat ng pangangailangan ng kanyang templo. Amen. Ng iglesia ng ating Panginoon. Amen. At kapag ibinigay natin ng ating mga ikapo at handog, ay meron po yung pagpapala. Amen. Kapag tayo nagbigay ng buong ikapo at mga handog natin, ang pangako po doon ng Panginoon ay bubuksan niya ang mga durong awan ng langit at ibubuhos sa atin ng masaganang pagpapala. Amen. Ang ibig kong puntuhin dito, kung tayo ay magbibigay, ay tayo ipagpapalain ng Panginoon. Amen? Pangako niya sa Malakay 3:8-12 at puproteksyonan tayo ng Panginoon. Amen? Ang proteksyon ng Panginoon at pagpapala ng Panginoon ay para sa atin. Amen? At bukod doon, nagagawa natin yung mas mahalagang bagay. Amen? Sapagkat ang mga perang ibinibigay natin sa ating mga kaloob na ikapo at mga handog, yun po ang layunin, ang magligtas ng maraming kaluluwa. Amen. Ang magmisyon sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ang magmisyon sa lahat ng sulok ng daigdig. Ang lahat ng tao ay kailangang maligtas. Amen. Kung bakit tayo nagpapatuloy ng magbigay ng ating mga buong ikapo at mga handog,
na tayo naman ipagpapalain ng Panginoon, amen, ay magagawa po natin yung mga mahalagang bagay. Ang magligtas ng maraming kaluluwa at ipakilala sa kanila si Jesucristo. Amen? Higit na mahalaga na makamtan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Masakabuhay natin ang buhay ni Kristo. Amen? Sabi nga kagaya ng binasa natin na maging kagaya ng ating Panginoon. Amen? Makahati man lang tayo sa kanyang pagtitiis o ano pa mang ginagawa. Amen? Makagaya tayo ng ating Panginoon. Amen po. So mga kapatid, kung tayo ay magbibigay ng ating buong ikapo at mga handog, ay ipinapangako ng Diyos ang tiyak nating pagpapalang walang sukat pagkalagyan. Amen? At yun nga po yung protection din. At yun nga, isa lamang naman po rin ng dahilan, mahalagang bagay, ay yung tayo ay makapagligtas ng kaluluwa. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang mga misyon ng lingkod ng Diyos. Amen po. Dahil sa panahong ito, sabihin natin na marami po daw Kristiyano, pero alam nating kulang pa. Bitin. Hindi kumpleto pa. Amen? Wala pa sa tamang kalagayan ng pangangaral ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Kumbaga, hindi pa perfect na kung saan, ayun naman po ang mandate ng ating iglesia, ang dalhin sa perpektong kalagayan. Amen? Tayong lahat, ang ating kapwa, sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung mandate natin. Kaya nga po, tuloy-tuloy ang mga pagmimisyon ng man of God. Amen po? At yun nga po, kesa gamitin natin ang ating mga pera sa mga walang kabuluhang bagay, ipagamit na lang natin ito sa Panginoon. Amen? Dalhin natin sa kanyang templo, isuporta natin sa tracts and evangelism natin, isuporta natin sa ating church anniversary, isuporta natin sa mga pastor, full-time pastors. Amen? Yun ang mas mahalagang bagay na dapat nating ginagawa. Amen po ba? Sabi nga dito ni Apostol Pablo, inari niya ng kalugihan. Amen? Hindi niya na pinahalagahan yung mga bagay. Ang mas higit na mahalaga ay yung makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. At yun din ang layunin natin sa ating kapwa, ang ipakilala sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo. At tunay naman kapag tayo ay Kristiyano na at may relasyon na tayo sa Panginoon, ibinibigay naman ng Lord ang ating mga prayer. Amen? Mga prayer request natin. Nararanasan niyo po ba yun na kapag tayo ay nanalangin, dinidinig naman ng Lord? Amen? So, mahalaga yun. Mahalaga na si Kristo sa buhay natin. Amen? Mahalaga na si Kristo ang ating kilala at hindi yung mundo. Ang salita ng Panginoon at hindi yung mundo. Hindi naman masama ang lahat ng katagumpayan sa mundong ito. Amen? Hindi po masama yan kasi nandito rin naman po tayo at tayo rin naman ang nakikinabang. Pero ang sinasabi dito ni Apostol Pablo ay mas higit na mahalaga sa kanya si Kristo. Amen? At tayo bilang Christian, yun din naman po ang ating layunin. Amen po? Kaya mga kapatid, kayo po mga nanonood at nakikinig, instead na gamitin nyo ang pera nyo sa mga walang kabuluhang bagay o sa mga bagay lang na pansamantala, ang mas mainam po ay ating dalhin ito sa iglesia, sa templo ng Panginoon. Kapag dito natin ito dinala, ay sigurado po na tayo pagpapalain ng Panginoon at nagagawa natin ang mas mahalaga pang bagay. Amen? Kaya nga mga kapatid, tayo po ay nagbibigay dapat ng ating first fruit. Amen? At ang mga Kristiyano nga po ay nagbibigay ng first fruit. Wala pong pinipiling panahon o buwan ng ating pagbibigay ng first fruit. Kung kailan po tayo tumanggap ng ating unang bunga, tayo po ay magbigay ng ating first fruit. At yun nga po ang ating ikapo, gawin nating regular. Kung dapat tayo ay regular na nagbibigay ng ikapo at ng ating mga handog. Amen? At suportahan nga po natin ang ating darating na church anniversary
na malapit na, December 21. Mga kapatid, yung ating uniform na t-shirt, nakikiusap po ako na bayaran na natin, kuhanin na natin, para naman po yung iba na wala pa, ay mabilhan din po natin sila. Amen? Kasi ang alam ko po ay ang unang magdaraos ng church anniversary ay ang Gimba this coming November. At tayo nga pong main church ay December. Amen? So, marami pong preparasyong ginagawa at marami pong mga ginagawa every time, every day. Kasi ang mga lingkod ng Diyos ay patuloy doon sa Gimba na nagkakaroon ng mga funeral service. May isa nga po tayong kapatid roon na umuwi na kay Lord. Yung ating tagaluto, every camp natin doon sa Gimba, si Brother Jose, na napakasarap magluto. Amen? So, kailangan po natin na sumuporta sa iglesyang ito. Suportahan po natin ang lahat ng gawain po natin ng ating iglesia. At tayo po ay magbigay ng kaloob din sa mga man and woman of God. Kasi sila po ay walang sweldo, pero patuloy po ang kanilang paghayo. Every day, umaalis po sila. Humahayo po sila, nangangaral, nagliligtas. Amen? Every day po yon. Walang pahinga. Kahit nga natutulog, may tatawag. Amen? Walang pahinga. Kaya, mga kapatid, ang ating lubos na maitutulong sa mga man of God ay yung ating love gift para po sa kanila. At yun nga pong darating nating anniversary sa December 21 dito sa main church, yun nga po, na tayo'y magbigay na ng ating pledge. Mag-pledge po tayo para sa ating church anniversary. Magsulat po tayo ng pangalan. Ako si Maria Cristina Marfito, nangangako na magbibigay ng ganitong halaga para po sa ating church anniversary sa ganitong petsa. Amen. Yun po yung pledge. Amen. Bukod doon sa nakaraang linggo na sinabi sa atin para doon sa ating church vehicle na mag-pledge din tayo. Amen. O na, ito rin po na yun nga po yung ating church anniversary. Marami pong pangangailangan doon yung ating mga musical instrument, yung lights, yung compassion ministry pa para sa ating church anniversary. Marami pong tao yun. At marami pong tao ang ating pagpapalain sa pamamagitan po ng ating church, ng ating compassion ministry. Amen? Maraming magbibigay tayo sa kanila. At the same time, una nating ibibigay yung kaligtasan ng Panginoon. Natanggapin nila. Amen? Pero magkakaloob din tayo ng something na ating nakayanan. Amen? So, marami po talaga tayong plano na alam naman po natin na ginagawa po natin ito para lamang po sa kalawalhatian ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yung ating letter, ibalik na natin yung letter natin, tapos kumuha ulit tayo para sa iba naman. Amen po? Alam nyo mga kapatid, kung iisipin natin parang ang dami naman yan, pero di po ba? Parang kumisan naiisip natin na ganon, ganyan. Pero wag nating isipin yun. Ang mahalaga ay ang ating Panginoon sa buhay natin. No, kung bakit natin ginagawa ito, ay para lamang sa Kanya. Amen? Para din po sa mga kapwa natin na hindi paligtas. Di po ba masarap sa buhay natin, sa pakiramdam natin na tayo ay nagliligtas ng marami pang tao? Amen? Yamang nararamdaman natin na malapit na ang Kanyang muling pagbabalik. Amen po? Mas mainam pong maging makadiyos tayo kaysa maging makamundo tayo. Amen? Lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, para sa Kanyang iglesia, para sa Kanyang mga lingkod, ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. Amen? Ang lahat po ay may balik na pagpapala sa ating lahat. Amen po? Amen po ba? Uso po ba yung sakit? Papagalingin po tayo ng Panginoon. Poproteksyonan po tayo ng Panginoon. Sabi nga, hindi naman lahat ng blessing ay puro pera lamang. Amen? Hindi po. Lahat po ng ating tinatamasa, ang hangin, ang ating lakas, ang ating hininga,
di po ba pagpapala yun na nanggagaling sa Panginoon? Pero sinabi nga po ng Lord na hindi naman tayo niya pababayaan. Amen? So, nais din ng Panginoon na tayo'y sumagana, gumaling sa sakit, at tayo ay maligtas. Yun po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, magbigay na po tayo. Kayo pong mga nasa malalayong lugar, maging kabahagi po kayo ng gawain ng KOJF Church. Patuloy po kayong manood at patuloy rin po ninyong i-share ang aming videos, ang mga live stream na katulad nito. I-share po natin. At higit sa lahat, i-subscribe po natin ito. Amen? Sa ganon, mas malawak at malayo ang mararating ng salita ng Diyos. At sa kabilang banda rin, ay hinihingi rin po ang ating mga ikapo at mga handog. Amen? Ang ating first fruit, support sa tracts and evangelism, support sa church vehicles. Amen? Katulad ng aking binanggit kanina. Amen? Makikita po natin sa sobre ang maraming ministeryo ng ating iglesia. Kaya po, mga kapatid, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Mas higit na mahalaga ay ang buhay na walang hanggang inilaan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Sa takdang panahon, tayo ay makakapiling ng ating Panginoong Jesus. At kung meron nga tayong pera, ay gamitin natin ito para sa pagpapaunlad ng gawain ng Panginoon. Amen po? Huwag po natin kakalimutan ang man and woman of God, ha? Mag-love gift po tayo palagi sa kanila. Palagi. Sapagkat wala po talaga silang sweldo. Ang sabi ng Galatia sa 1:6, ang ating mga tagapagturo ay babahagian natin ng ating mga tinatamasang pagpapala. Amen? Galatia 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So lahat po ng ating ginagawa, ito po yung lahat na ay pawang mabuti para sa Panginoon. At tayo ay aani sa takdang panahon. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay magbigay. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay sama-samang dumalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Father God, Lord, I pray in Jesus' name. Salamat po, dakilang Ama, sa araw na ito. Muli, Panginoon, sinasamba, pinupuri, pinapasalamatan ka namin ng aming mga buhay, O Diyos. Lord, napakabuti mo po sa aming mga buhay. Maraming nga pong salamat, O Diyos, sapagkat muli ipinaalala mo sa amin ang higit na mas mahalaga para sa mga buhay namin. Mas mahalaga na ikaw, Panginoon, sa buhay namin, ang aming ginagaya, pinaglilingkuran, pinagbibigyan ng oras at panahon. Maraming salamat po, dakilang Ama, sapagkat, Lord, tinutulungan mo po ang bawat isa na palaging magkaloob ng mga ikapo at mga handog. Lahat po, Panginoon, na hinihingi mo sa bawat isa ay patuloy na ibinibigay po ng bawat kapatid. Maraming salamat sapagkat ikaw po, O Diyos, ang tumutulong sa amin. Lord, I pray na lahat po ng nakakarinig ng iyong mga pangangaral ay magsakabuhay nito. Katulad nga po ng pagbibigay ng mga tithes and offering na ito, ng first fruit, ng pledges, ng sacrificial giving, Lord. I pray, kami pong lahat nga, dakilan Diyos, ay magsakabuhay nito. Magbigay kami ng the best, lalong higit sa darating na anniversary ng church. Magbigay ng the best sa mga man and woman of God. Magbigay ng the best sa lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito. Ano mang ibibigay namin, dakilan Diyos, ay the best po para sa iyo. Lord, maraming salamat at dalangin ko nga, dakilang Ama, na higit mo pang pagpalain ng bawat isa. Ano man, O Diyos, ang dinaranas na kahirapan o pagtatagumpay ng bawat isa, O Diyos, ay isipin namin, Panginoon, ang laging mas mahalaga sa buhay namin ay ikaw lamang po, Panginoon. Wala na pong iba. Ikaw lamang po, O Diyos, sa buhay namin. Lord, I pray na marami pang pagpapala ang darating sa bawat isa.
at uunlad ang bawat buhay ng bawat isa, dakilang Diyos. At wala po kaming gagawin kung hindi ibabalik lamang namin sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat ng para sa iyo. Ang lahat ng papuri ng pagsamba sa pamamagitan po ng aming mga kaloob. Maraming salamat o Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng meron kami. Buhay namin, pera, o anuman ang aming source of income, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ito. Lord, sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang bawat isa magsabi ng Amen at Amen.